Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 2 verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Joy unspeakable. So pag-usapan natin today yung isa sa mensahe po ng Kapaskuhan, yung joy. Alam niyo po ang Biblia, yung totoong joy po ay dinidescribe po na inexpressible. Ano po? Joy unspeakable. Yung po sinasabi ng 1 Peter chapter 1 verse 8. At yan po ay nasusumpungan ng mga taong nanalig sa ating Panginoong Jesus. Sabi po, you believe in Him and are filled with inexpressible, unspeakable, and glorious joy. Meron palang ganong klaseng joy, ano po, na hindi mo maipaliwanag dahil ito po yung joy na natatagpuan lamang sa pagkaunawa mo ng mabuting balita at higit sa lahat yung pagkakaroon mo ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan po yung in-announce ng mga anghel na darating sa buhay ng maraming tao na mananalig sa ating Panginoong Jesus. Dito po sa Luke chapter 2 verse 10. Ngayon, katulad po ng sinasabi ko sa inyo, hindi po ko against sa celebration po ng Pasko, ano po, at yung pagsasaya na ginagawa po ng marami sa atin, ano po, kasi may mga nangangaral nowadays na ang sermon nila is everything about Christmas is wrong, ano po. Alam niyo po ay umalis na po tayo doon sa mga ganong klaseng pagtutuligsa, ano po. Kailangan po tayong nakakaunawa, mas i-focus po natin yung celebration ano po sa Panginoong Hesukristo. Kasi doon lang naman nagkakaroon ng tunay na kahulugan ang Pasko pagka na-focus po ng tao yung kanila pong atensyon sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating pag-aaral ngayon, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay ng totoong kagalakan. Kaya hindi po ko against sa mga celebrations, mga Christmas parties, mga reunions, ano po. Maganda po yan. In fact, sa loob ng isang taon, wala lang tayong ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho. Masarap naman yung pagtatapos ng taon nagse-celebrate tayo, ano po, nire-reward natin yung isa't isa, bibigyan tayo ng regalo at kung may mga tagumpay tayong naranasan, nagpapasalamat tayo. Kung may mga nalagpasan tayong problema, nagpapasalamat po tayo. At higit sa lahat nandoon yung kagalakan sa puso ng marami. Ano po, yung mga magkakaibigan, nakikita-kita, yung pamilya, nagre-reunion, ano po, yung mga OFW umuwi sa Pilipinas, ano po, para makasama lamang ang kanilang pamilya. Yan ba'y masama? Hindi po. Maganda po yan. In fact, at least sa loob ng isang taon, nagsasama-sama, nagse-celebrate ang bawat isa sa atin. Kaya lang po, palalimin natin palagi yung kahulugan ng pagsiselebrate ng Pasko. Kasi sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 16 verse 22, no one will take away your joy. So ito yung joy na hindi nawawala sa iyong puso. Ano po? At sabi nga nung 1 Peter chapter 1 verse 8, ito yung joy na unspeakable. Ano po? Ngayon, paano ba masusumpungan ng isang tao yan? Unang-una po, lagi niyong tatandaan that the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy that comes from the Holy Spirit. Yan po sinasabi ng Romans chapter 14, verse 17. Kaya lang may binabanggit yan that the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Bakit kaya? Kasi yung pagkain, hindi niya kayang isatisfy, ano po, yung longing ng ating soul, ng ating spirit. Ano po? Kaya sa Isaiah 55 verses 1 and 2, binabanggit diyan na kailangan tayo po ay lumapit sa Diyos. At ang sabi rito, listen to me and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fare. Tanging ang ugnayan lamang natin sa Diyos at yung kanyang salita, ano po, ang magbibigay sa atin ng totoong satisfaction sa buhay na ito. Kaya maganda rin naman yung kumakain tayo, naghahanda tayo pagka-araw ng Pasko, pero ang tanging nakapagbibigay po ng kagalakan sa puso ng isang tao ay yung kanyang ugnayan sa Diyos,
sa pamamagitan ng salita ng Diyos na dapat po kinakain natin araw-araw. Yun po ang food ng ating spirit. At kapag ang isang tao nanumbalik sa Diyos, tuwang-tuwa po ang mga anghel sa langit. Yun po sinasabi ng Luke chapter 15 verse 7, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 self-righteous people who have no need of repentance. Kasi baka nagsiselebrate lang tayo pero hindi naman natin tinitignan ano po yung problema natin sa ating pong sarili. Baka mamaya namumuhay tayo sa kasalanan kaya hindi natin nai-enjoy yung ating mga celebration. Ano po? At marami sa ating ganyan eh. Ano po? Pinahihirapan ng kasalanan kaya hindi sila masaya. Naalala niyo si Cain doon sa Genesis chapter 4 verses 5 and 6. Nagbago yung kanyang countenance. Ano po? Dahil punong-puno ng galit yung kanyang puso, no? Ganun ang kalagayan ng taong namumuhay sa kasalanan. Ano po? Nagbabago po yung kanyang countenance. O nawawala yung joy. Ano po? Kaya sabi sa Psalm 51 verse 12, ito po yung prayer ni David, restore to me the joy of my salvation. Nung nagkasala siya, sabi niya, Lord, i-restore mo yung joy ng aking kaligtasan. Ngayon, meron joy din tayong matatagpuan kung meron tayong hope. Ano po? Sabi sa Romans chapter 12 verse 12, be joyful in hope. Ano po? Kasi sa Ephesians chapter 2 verse 12, yung mga tao daw pong separate from Christ, sila'y without hope and without God. Alam niyo po, pag kayo walang pag-asa sa inyong puso, wala kayong joy. Ano po yun ang sinasabi ng Romans 12:12. Kasi po, yung hope po, connected po yan sa faith. Sabi sa Hebrews 11:1, being sure of what we hope for. Kaya tayong mga Christian, meron tayong pag-asa palagi sa buhay na ito. Kaya lagi tayong masaya. Amen? At higit sa lahat, ano po, ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 2, make your joy complete kung mamumuhay ka ng may pag-ibig. Kasi po, sa Philippians chapter 2 verses 3 to 5, ang sabi diyan, do nothing out of selfish ambition. Ano po? At wag daw po laging interest lamang natin ang iisipin natin. Magpasaya rin tayo ng ibang tao. Ano po? At kapag nagpapasaya tayo ng ibang tao, ano po, ay masaya rin tayo. Ano po? At napapansin nyo ba kung kayo yung nagbibigay, kayo po yung laging taya, ka nga, ano po, sa mga celebrations, kayo yung umuunawa, kayo yung nagpapasaya sa ibang tao, mas masaya kayo. Kasi inaalis ninyo sa inyong puso yung selfishness at namumuhay kayo ng may pag-ibig katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya alam nyo po, yan po ang sikreto para taglayin natin yung totoong joy ngayong Kapaskuhan. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.